At sa harap nga po ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, partikular na sa usapin ng katiwalian, sa politika, makakapanayam din po natin ngayon ang tagapagsalita ng CBCP, EDSA Shrine Rector Father Jerome Siciliano. Magandang hapon, Father Jerome. Magandang hapon din sa iyo, Jake. Okay, so Father, ito po pwede niyo po bang ilahad kung ano po yung pinaka-core message ng pastoral letter ni Archbishop Soc Villegas? Well, nalulungkot siya, nadidisappoint. At of course, medyo nananawagan na sana hindi naman ganito yung nangyayari sa ating lipunan, lalo na sa aspeto ng politika. At dapat ang loyalty natin ay hindi naman lang sa isang politiko lang, kundi dapat paglingkuran natin yung taong bayan. Okay. So Father, bakit po mahalagang magsalita na ang simbahan sa mga isyong ito? Gayong madalas kasi ay binabanggit ng mga taong bayan na dapat meron daw pong separation ng church and state. This does not apply in this case, Father. Ang separation of church and state kasi hindi naman ibig sabihin na ang isang institusyon katulad ng simbahan ay hindi na pwede magsalita. Actually, yung separation of church and state, protection nga yan ng simbahan sa maaaring panghihimasok ng pamahalaan o ng estado. Kaya itong ginagawa naman ng simbahan, pagbibigay lamang ng gabay, lalong-lalo na sa publiko, na maging mapagmatsyag tayo, and then na tayo mismo ay hanapin natin yung accountability sa mga lingkod ng bayan. Kasi kapag wala ng ganito, magpapatuloy lang yung mga pang-aabuso. Father, ano po ang pananaw ninyo sa koneksyon ng pagbabago ng liderato sa Senado at gayon din ang pagsisimula ng impeachment kay Vice President Sara Duterte? Well, it was a tactical decision on the part of the supporters of the Vice President. At ang maaaring nilalayo nila, yung impeachment na ito ay pwede siguro nilang mamaniobra, pwede nilang magawa ng paraan na papabor sa pangalawang Pangulo. So nakakalungkot dahil yung objectivity ay nawawala. Kasi ang hinahanap lang naman natin dito, yung accountability nga sa mga nasasangkot, sa katiwalian. At meron ding kaso kasi na inihain na nga dito sa pangalawang Pangulo, dapat din na rin talaga. So hopefully yung Senate magiging mas objective sila, mas kakatigan nila yung ebidensya, at hindi lang papabor sa isang politiko dahil kaalyado nila ito. Ano po naman ang gusto niyong ipaabot sa ating mga kababayang Pilipino na hati ang pananaw ngayon sa impeachment case? Yung iba po sa kanila kumbaga na-desisyonan na nila yung kaso without really hearing everything, lahat po ng mga ebidensya, di ba nakikita? At yung iba naman po ay talagang nahusgahan na rin po ang Vice Presidente. Usual naman kasi sa atin yung panghusga kagad, Pero sa gagawin namang impeachment trial, kaya nga isa sa ilalim mo sa proseso yan para malaman natin kung ano ba yung mga pangyayari talaga. At yung accountability nga, naipataw natin sa mga naglilingkod sa atin. Yung taong bayan, hindi dapat na i-undermine yung ganitong proseso at sabihin na pamumulitika ang lahat ng ito. Tingnan din natin yan sa aspeto na meron tayong karapatan na ipasailalim sa accountability measures yung mga politiko at mga naglilingkod sa atin. Bahagi ito ng democratic process. Kaya sana yung taong bayan ay mamulat sa ganitong kalakaran. Kasi kapag tinanggal na natin to, yung impunity, yung patuloy na paglapastangan sa kaban ng bayan, yung mangyayari ang lahat ng yan. Kasi kung i-reduce lang natin lagi sa politics at sasabihin natin na, wag na natin gawin yan kasi pamumulitika lang yan at pag-persecution yan sa pangalawang Pangulo. Father Jerome, paano niyo po sasagutin yung mga batikos sa pagpapalabas nga po ng pastoral letter na ito? Ano nga ba ang pinakalayunin ng paglalabas nito? Well, binanggit ko kanina na ito ay isang moral guide. Kasi isipin mo, kung meron ganitong mga issue ng katiwalian, merong nakawan, merong mga pang-aabuso, tapos kung hindi ho natin papansinin yan, ano ba mangyayari sa bayan natin?
So we need to do this so that institutions like the Senate will do its part. At kung hindi naman din kung magsasawalang kibulang din naman ang mga institusyon natin, kasama ng simbahan dyan, mawawala na rin ng check and balances. Ang nakikita ko dito sa pagsasalita ng simbahan, pagkapalabas sa pastoral letter, ito ay bahagi pa rin ng yung healthy democracy. Gumagana pa rin naman kasi may boses tayo na naipaparinig sa bayan. Kumpara mo yan sa isang sistema na parang takot tayo lahat. Dapat manahimik na lang, tanggapin na lang natin ang mga pangyayari, lunukin natin kung ano ginagawa nila. Well, it's going to, put the country down. Yung pong papel ng pananampalataya, kasi sabi po na ilan sa loob lang ng simbahan yan na dapat po meron tayong pananampalataya sa Diyos. Pero of course, you have to live out your faith, di po ba? Itong pananampalataya po ng mga kababayan natin, paano po natin ito maya-apply sa politika ngayon? Ang pananampalataya kasi, hindi naman yan yung hanging lang na walang bearing sa mga nangyayari sa buhay natin. But we're talking here about accountability, justice, andyan din yung kumbaga mga alegasyon ng pagnanakaw. So, bahagi ng pananampalataya natin na tuligsain natin yung ganyang mga gawain, ituwid natin kung ano yung mga mali. Doon mas nagiging epektibo yung impact ng pananampalataya. Kasi if we just rely on secular principles, baka naman ang mangyari nito puro palusot, puro bigayan na lang, pagtanggap na lang, pakikisama. So, parang hindi rin naman maayos kung ganun lang ang magiging kalakaran. And finally, Father, kung ang mensahe niyo po sa publiko ay maging mapanuri, ano po ang mensahe ninyo o panawagan naman sa ating mga opisyal? Well, sana isa puso nila yung paglilingkod sa bayan at lalong-lalo sa mga Pilipino. At the rate things are going, mukhang sariling interes ng kanilang mga kaalyado, unfair yan sa mga Pilipino. So I hope as public servants, they do the utmost service na pwede nilang ibigay sa mga Pilipino. So Filipino first, bago sarili, bago politika. Alright, Father, maraming salamat po sa inyong oras. Yan po si Reverend Father Jerome Ceciliano, ang tagapagsalita ng CBCP at tumatayong EDSA Shrine Rector. Thank